Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala man bu'itha rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga mahal kong kapatid sa Islam. Ngayon, sisimulan po natin ang isang series ng mga maikling aralin patungkol sa kahalagahan ng ating paniniwala. Na hindi lang basta impormasyon, kundi paanyaya tungo sa ugat ng ating pananampalataya. Sa dinami-rami ng mga isyong tinatalakay sa umma, mula sa politika, adab, fiqh at muamala, may isang napakalalim na ugat na madalas na-misinterpret o naitutulak sa gilid ng maraming Muslim. Ito ay ang akidah. Ang iba iniisip na pampagulo lamang ito. O kaya technical masyado ang akida. O kaya pang scholar lang, para lang sa mga ulama. Ang iba naman ay tila kontento na sa ideya ng pagiging mabait o open-minded. Kahit hindi malinaw ang paniniwala nila kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga pangalan, sa kanyang mga sugo, at sa mga batayang katotohanan ng din. Pero paano mo maisasabuhay ang Islam kung hindi mo kilala ang Diyos na sinasamba mo? Paano magiging tama ang iyong sala, ang iyong saum, at hajj kung mali ang pinaniniwalaan mong Rabb? Dito natin sisimulan ang ating paglalakbay. Ang akida, ang ugat ng lahat. Kung ito ay matibay, yayabong ang iyong Islam. Pero kung ito ay bulok o mali, kahit gaano ka kabait sa mata ng mga tao, nasa panganib pa rin ang iyong kaluluwa. Ano nga ba ang ibig sabihin ng akida? Ang salitang akida or al-aqida ay galing sa salitang ugat na akada, na ang ibig sabihin ay matibay na pagtali, matinding pagkakabigkis o paninindigang nakatali sa puso. Kaya kapag sinabi natin akida, ang ibig nating sabihin ay ang matibay at di natitinag na paniniwalang itinali mo sa puso mo patungkol kay Allah, sa kanyang mga anghel, sa kanyang mga aklat, sa mga propeta, sa araw ng pagbubuko at sa qadar, sa kapalaran. Mabuti man o masama ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang pundasyon ng Islam. Ang lahat ng iba pang gawain, katulad ng sala, ng saum, ng hajj, ng zakah, ay itinayo, itinatag sa batayang ito. Ngunit bakit parang bihirang pag-usapan ng akidah? Bakit maraming taong lumalayo at natatakot pag pinag-uusapan ito? Kasi sa panahon ngayon, ang iniisip ng iilan ay, basta't mabait ka, okay na. Basta't nagdarasal, nag-aayuno, nagbibigay ay sapat na. Pwede na kahit kani-kaninong paniniwala, huwag lang judgmental. Basta magkaisa lang tayo, okay na yon. Pero anong silbi ng lahat ng yan kung ang paniniwala mo sa Allah ay mali? Anong kabuluhan ng dasal, ng iyong sala at ang iyong zakah at iyong pag-aayuno? Kung ang sinasamba mo ay ang Allah, tapos maririkit na kahilingan sa mga patay. Hinaluan mo ito ng pagsamba sa mga patay. Kapag mali ang akida mo, lahat ng gawa mo ay pwedeng mawala ng saysay. Ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? At tunay na ipinahayag sa iyo o Muhammad at sa mga nauna sa iyo, kung ikaw ay magtatambal, magsushirk, mawawala ang kabuluhan ng iyong mga gawa at ikaw ay kabilang sa mga talunan. Ito ay sinabi ng Allah sa Surah Az-Zumar, chapter 39 ng Quran, verse 65. So sa talata na ito, kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay binalaan ukol dito. Paano pa kaya tayo, mismo ang propeta ang pinakamabuting tao,
Pag siya ay nagtambal, binalaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Paano pa kaya tayo? Ang akida ay hindi basta opinyon. Ito'y pamantayan ng katotohanan. Hindi porket tinuro ng pamilya mo, ng tribo mo, o ng guru mo, ay tama na. Ang akida ay hindi batay sa damdamin o sa dami ng followers o kaya sa kasikatan na nagsasalita. Ito ay batay sa Quran, sa Sunnah at paniniwala ng mga sahaba. Kaya nga sinabi ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ang jama'a ay kung ano ang tumutugma sa katotohanan kahit mag-isa ka lang. So tanungin mo ang sarili mo, ano ba ang paniniwala ko kay Allah subhanahu wa ta'ala? Kilala ko ba siya ayon sa kanyang mga pangalan at katangian, asma'i wa sifat? Naiiba ba ang Allah ng Quran? Naiiba ba ang Allah ng Quran sa Allah na nasa isip ko? Naniniwala ba ako sa kanyang pagiging nasa taas ng kanyang arsh, gaya ng itinuro ng mga salaf? Naniniwala ba ako na si Allah ay hindi tinutularan at walang sino mang katulad niya? Ano ang sinabi ng Allah? Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Walang anumang katulad niya at siya ang lubos na nakakarinig, lubos na nakakakita. Ito mismo yung patotoo ng Allah sa kanyang sarili. Maraming mga propeta ang pinahirapan at pinatay. Ang tanong, bakit sila pinatay? Hindi dahil sa pagbibigay ng tinapay, kundi dahil sa akida. Ang mga propeta ay dumanas ng pag-uusig, panunuligsa, at pagpatay. Hindi dahil sa mga pampalusog na programa o pag-ayuda sa mga mahihirap, kundi dahil itinama nila ang paniniwala ng mga tao. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. Kaya ang ibang pangkat ng sugo ay inyong itinakwil at ang ibang pangkat ay inyong pinagpapatay. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Al-Baqarah, verse 87. Ang tauhid ay hindi basta issue. Ito ang simula ng pagliligtas. At ang pagsuway dito ay ugat ng kapahamakan. Ang katawan ay nabubuhay sa pagkain. Ang puso ay nabubuhay sa akida. Kahit gaano ka kabait, kung ang puso mo ay may maling paniniwala kay Allah, panganib ito sa kaluluwa mo. Kaya mga kapatid, sa susunod na episode ay tatalakayin natin ang panawagan ni Nuh alayhi salam sa loob ng 950 years para sa tauhid, para sa akida. Isang propeta, isang mensahe, isang paninindigan, kahit tinanggihan ng lahat.